Hello everyone! Tara at samahan niyo naman ako ngayon na gumawa ng lumpiang Shanghai. First of all, may kanya-kanya tayong version kung paano tayo gumawa ng lumpiang Shanghai at ito ang sa akin. Ito na nga pala yung 1 kilong giniling na baboy, pinakuluan ko nito bago ko palagyan ng iba pang ingredients para mabilis na lang siyang maluto kapag pinirito at hindi na rin malansa. At ayan, nag-add na ako ng carrots. Niadyad ko siya para mas maging pino. Bale, 2 medium size na carrot nga ang nagamit ko dyan. And next, ang bell pepper. Maliliit lang din yung pagkahiwa ko niyan para mas kumapit yung lasa. 1 pirasong bell pepper lang ang ginamit ko dito. Ito rin talaga yung nakakapagpasarap sa lumpiang Shanghai. Plus yung aroma niya. And next, ang sibuyas. Maliliit lang din pagkahiwa nito, same lang din dun sa bell pepper. Yung iba, white onion ang ginagamit, pero ako red onion talagang ginagamit ko pagdating sa lumpia. Next, nilagyan na natin ang celery. Medyo lanta na nga itong celery yung ilalagay ko. Nakita ko lang to sa ref, hindi ko na nga sana lalagyan, kaso nang hinayang ako dahil ang mahal nito sa palengke. Saka konti lang din naman ang kailangan ko. At isunod na natin itong cheese. Optional lang ito guys kung gusto niyo maglagay ng cheese kasi ako prefer ko talaga yung may cheese. Nakakadagdag linamnam din kasi talaga siya sa lumpiang Shanghai. And next na natin itong harina. Wala nga pala akong measurement dito guys. Pati na rin yung mga pampalasa niya. Tansya-tansya ko na lang din. Pero syempre wag mo munang dadamihan. Pakunti-kunti lang para kung may kulang saka mo na siya i-adjust. Since 1 kilong giniling ang gagawin ko dito, 2 itlog ang aking ilalagay. Pero yung size nito guys ay hindi ko alam kung large ba to o medium. Pero kung large ito ay okay lang naman kasi nung Christmas gumawa na rin ako ng lumpia at itong itlog na rin to ang ginamit ko at hindi naman nangibabaw yung lasa niya. After niya, lalagyan na natin siya ng pamintang powder. Yan, marami akong maglagay ng paminta guys kahit anong ulam niluluto ko, ang dami ko maglagay ng paminta. After that, maglalagay na tayo ng liquid seasoning. Favorite ko rin talaga to, hindi to pwedeng mawala tuwing nagluluto ako. And ayan, tansya-tansya lang. Bago ko nga pala to balutin lahat, nagbabalot muna ako ng isa, lulutuin ko, tapos titikman ko kung anong lasa para kung may kulang ay ma-adjust ko pa. And sunod na natin itong oyster sauce. Kahit anong brand ng oyster sauce pwede nyo gamitin, pero ako mas prefer ko tong Mamasitas. Siguro mga 3-4 na kutsara ang dami yan. Instead of salt, patis nga pala ang nilalagay ko guys. At ayan, buti meron pa. Hindi namin napansin na paubos na pala. Pero konti lang naman yung kailangan ko. Siguro mga 1 kutsara lang yan. Umabot pa. And after that, mimix na natin. Ayan na siya. Just make sure lang guys na nahalo nyo siyang mabuti para pantay ang lasa. At ang pinaka-exciting part, ang pagbabalot ng lumpia. Medium size nga pala itong gamit kong lumpia wrapper. At ito may gamit akong scooper para pantay-pantay din yung kanyang laman. Yung iba nahihirapan pa magbalot ng lumpia kasi hindi pantay yung laman, hindi rin pantay yung sukat. Pero ako, sa pagbabalot ng lumpia guys, ito gamay ko na. Kaya kahit mag-isa lang akong gumagawa nito, ay mabilis akong natatapos. By the way, bago nga pala ako nagbalot niyan, ay sinigurado ko munang malinis yung kamay ko. Naghugas po ako ng kamay ha. And ayan. Ganyan size lang din yung gusto kong lumpia. Hindi mo na kasi siya kailangan putulin kapag lulutuin, lalo kung maliit lang yung paglulutuan mo.
At ito na, ganito karami yung nagawa ko sa 1 kilong ginili. And ayan, nagluto na rin ako ng ilang peraso para matikman namin. At sakto nga ng mga oras na yan, hindi pa ako nanananghalian. Dahil tinapos ko talaga muna yung pagbabalot ng lumpia. At hanggang dyan na lang muna. Salamat sa panonood. Bye-bye guys!